araw, Okay, so Attorney paano Claire, ang no? topic natin today? Daming topic, Oo, partner. ano ba, showbiz ba? Gusto mo mag-showbiz tayo, Attorney Claire? Showbiz, Nako. sige, showbiz. Oo. Para, hindi ko alam kung light ba to sa iba, pero maganda pag-usapan. Go. Oo. Trending ngayon kasi, 'di ba, yung may nagsabi na anak ni Francis M, 'di ba? Yung dalaga na yung isang babae. So ngayon ang tanong ngayon kasi na ating mga nanonood at nakikinig at tayo kung kasal ba sina Francis M at saka si Pia. To yung kanyang yung kanyang kilalang-kilala na syempre yun yung nakilala talaga nating asawa niya even sa showbiz, Attorney Yes. Claire. Oo. Okay, Yun. so, okay, may lumabas nga. Kasi syempre nakapag-topic, ang dami na nag-topic na, Oo. syempre si Abigail is allegedly a Mm-mm. mistress. Kumbaga, syempre, people know, tayo, di ba, alam natin sa lahat Oo. na asawa niya si Pia. Mm-mm. So, pag may presumption, inisip natin kasal. Mhm. Now, may lumabas allegedly ay hindi kasal. Yes, Ogral. Hello. Ayun, nababasa ko na So, dito, Attorney Claire. Ayan, si ah, Poison Ivy, si File yeah. Handler. Okay. Okay. So, Mm-mm. i-assume natin. So, sabi na hindi kasal. Hindi So, kasal. parang wala pa akong nagdinig. Wala pa akong nakita Mm-mm. kung may umalma na Mhm. hindi kasal. Kasi parang pinapalabas ngayon is hindi kasal. Oo. Okay? So, i-assume natin na hindi Attorney. kasal. Mm-mm. So, siyempre, yung mga naunang mga vlogs, naunang mga news, parang na-debunk nung nagsabing hindi kasal. Okay. Okay? So, ngayon, kung hindi kasal, Mm-mm. ano ngayon ang magiging karapatan nung dalawang babaeng minahal ni Francis M. Aha. Di ba? Mm-mm. So, kasi maiiba ngayon ang sitwasyon. Kasi kung una natin tinake up to, na sinabi natin, walang karapatan whatsoever Mm. si Abigail Rait, di ba? Mm-mm. Sa anumang ari-arian ni Francis Francis M. M. Magkakaroon ng twist. Di ba? Magkakaroon siya ng twist kung paano siya i-solve. So, unahin natin. Ito. Ang sabi sa balita, tayo i-assume natin, nakita lang natin sa balita. Oo, yung mga hindi sa Sabi, si Pia Arroyo daw ay kasal sa iba. Mhm. Okay? Okay. So, hindi pa napawalang bisa yung unang kasal. Mm-mm. Kung totoong kasal si Pia. Oo. Kasi lumalabas na kwento Mm-mm. May kasal sa una, hindi napawalang bisa, nagkaroon sila ng relasyon ni Francis nang hindi kasal. Mm. So, ngayon, kung totoong may nakasal una si Pia sa iba Mhm. at hindi napawalang bisa at binatatong si Francis, nagsama sila, yun yung tinatawag nating union without marriage pero may impediment. Okay. Kita mo? Okay, So, ano Attorney. yung difference, di ba? Mm-mm. May difference kasi, partner, yung nagsama pero parehong malaya. Okay. Nagsama sila bilang mag-asawa pero wala silang sabit, wala impediment. So, pag Mm-mm. wala impediment, ang ari-arian na masasabing naiwan nung namayapa ni Francis, Mhm. ay makukonsider na 50-50. Ipipresume yun, partner. 50-50 ang hatian. Mhm. Kahit sabihin mong hindi sila kasal. Diba? Okay. So, kung maghahabol man yung anak ni Abigail Rait, syempre, dun lang sa 50% na naiwan Ni ni Francis M. M. Okay. Kung walang impediment, kung walang impediment. But this time, may impediment kasi sinasabi. Nakasal si Pia. Mhm. So, lumalabas, si Pia yung may sabit, si Francis yung wala. Okay Diba? po, Attorney. So, paano ito? Still, union without marriage yan. Okay? Union without marriage, pero may impediment. So, paano ang hatian yan? Hindi na magkakaroon ng presumption ng 50-50. Mhm. Okay? Ang magiging hatian na lang yan is ano contribute ni Francis M. sa pag-acquire ng mga properties at ano ba na i-contribute ni Pia sa mga na-acquire sa mga properties during their union. Mhm. Diba? Mm-mm. So, dapat patunayan dito, ano ang income ni Francis M. at paano niya ito nabili
saan ang galing yung pera at kung may income ba si Pia. Okay. Di ba? Mhm. O, yan. Pero kasi ang bali-balita is manager daw Ni ni Francis M. si Pia. attorney. So, syempre, in a way, meron ding income si Si Pia. Pia, yeah. Diba? So, pero ito ay kanilang dapat aralin, himay-himayin, kung halimbawa lahat ng properties, 70% ang na-contribute ni Francis, o di 70% ng properties mapupunta yun kay Francis. 30% kay Kay Pia, Pia. kung ganun ang magiging suma. Diba? They have to compute ano ba, in proportion, ano ang na-contribute mo, ano yung contribute isa. Yun pala So, yun. nakita mo yung difference ng union without marriage pero may impediment. Yan. Okay. So, pero kung tutuusin, kung hindi ito makukompute, partner, kung hindi ito makukompute Yun, ng ang tama, bawa, the attorney. presumption pa rin is 50-50. Okay. 50-50. Okay? Oo. So, kahit sabihin natin na, uy, teka lang, si Pia kahit na hindi kasal, pero during their union, nag-acquire ng properties, in a way, may karapatan siya dun sa properties na share niya. Not as successor, not as heir of Francis M. Kasi hindi siya magiging heir dahil hindi siya kasal. Di ba? So, pero sabihin na wala siyang karapatan kasi hindi siya kasal. Hindi siya tutugma doon sa batas natin. So, may karapatan siya but she has to prove that. Ano yung portion niya. Okay. Okay? So, yun pala yun. So, kung titignan mo, pareho silang walang karapatan ni Abigail, Pia and Abigail, same lang sila eh. Same lang yung senaryo nila na hindi sila kasal. Di ba? Pero, eto naman, kung si Abigail at si Francis ay nagsama na, tapos hiwalay na si Francis kay Pia, kasi may balita, hiwalay daw eh. Di ba? Okay? Sabi ni Talatak, marites daw tayo ngayon na attorney. Yes, Talatak. Actually, marites mode tayo, pero ito yung batas natin. Batas. So, tingin ko alam naman na ni Talatak to eh. Sana ito sa batas si Talatak eh. So, ang mangyayari niyan, kung halimbawa, itong si Abigail, di ba nagsasama sila? Di ba? During that time na halimbawa naghiwalay na si Pia. But they have to prove that again, di ba? So, ano yung union nila ni Francis? Diba? Union without marriage, pero walang impediment. Diba? Parang sila nag-live-in ng walang problema. Okay. Although may karelasyon si Francis M, pero still, wala naman sabit si Francis M eh. The binata. At the time. Kung yun yan, totoo. Diba? Ang nagtataka lang ako, diba? Ito lang kung nagtataka lang ako, ang sabi ni Abigail, takot siyang lumabas. Takot silang lumabas. Imagine mo for 15 years. Ngayon lang eh. Bakit kayo matatakot lumabas for 15 years kung hindi naman pala kasal? Diba? Yun yung medyo nakakataka. So, kung patay, ano pa ba yung aalagaan natin for 15 years? Yung image ni Francis M? Well, parang hindi ko makita yung logic doon kung hindi kasal. Okay. Di ba? Kung hindi sila kasal, ni Pia, anong po protection nyo? Parang hindi naman dapat matakot because binata naman pala si Francis M. Well, Diba? kung sa showbiz attorney possible, image, For 15 years? Hindi ako makaisip bakit kailangan proteksyonan kung binata nga si Francis M. Diba? Diba dapat mas proteksyonan mo ngayon yung anak mo? Kasi meron siyang karapatan. Okay. As illegitimate child. Actually, ito pa. Kung hindi kasal kay Pia, hindi kasal kay Abigail, pareho lang yan ang mana. Pantay-pantay lang yan. Kasi lahat sila illegitimate. Oo. Tama, attorney. So, yun yung difference. So, yun yung dapat inilaban. Kung totoo na hindi kasal, pero may nagbunyag nga, hindi kasal, pero parang wala ako nadinig na wala. tawag dito, diba? Opo. Sabihin na,
natin sa kasal sa abroad. Kung kasal siya sa una, ha? Mm-mm. Walang effect yung kasal sa abroad. Oo, dito dapat talaga sa Pilipinas. Mm-mm. Walang visa muna yung kasal. Bago mo Mm-mm. pakasal yan, kahit saan pang abroad yan, kahit saan pang Correct. bansa yan, wala siya effect dito. Mm-mm. Okay. Attorney, itutuloy Okay? po natin dahil So, na... yun lang. Yun ang Opo. difference ng partner. Oo, pero magandang usapan yan. Attorney, itutuloy po natin si Mm. Yun. Pero attorney, no, yung tanong mo kanina, nahiwagaan din ako doon Ganon. kay doon Okay? sa babae, attorney, yung kay Abigail. Hindi siya lumantad, ano, angay lang siya talaga, ano, nagpaano sa social media, no? Oo. Diba? Yung fear niya na ayaw niyang lumabas, kaya tuloy, people thought, mali na ako, partner. Although, syempre, hindi pa naman natin alam kung ano yung buong katotohanan, no? Oo. People thought that Francis and Pia were married. Kasi ayaw mo lumabas eh. Oo. At that time. Mhm. Diba? Malayo naman pala sila pareho eh. Mm. Saka sabi, hiwalay na nga daw nung nagkaroon sila ng relasyon. Mm-mm. Diba? Ayun lang, ano din na sa showbiz. Ayan, okay. So, mga kasama... Ayan ang showbiz. Oo. Ayan, meron na ba tayo dyan sa sa ating YouTube? Ayan, at-check ko sa Facebook. Pwede ko silang Diba? Attorney, sabi ni Angela Gonzaga, ang sabi ho, after daw ho mamatay si Francis Magalona, may interview siya sa Star Talk, kaso hindi daw pinalabas ni Pia. Yeah. Nabasa ko din yon. Nabasa Oo. ko rin yon kasi parang ang nagbunyag nga niyan si Gorgit. Naman talaga showbiz talaga. Showbiz Gorgit talaga si Luna, Attorney Claire. Oh. Na may interview na pero hindi pinapalabas. Parang pinakiusapan natin ni Pia na huwag ilabas. Kaya hindi siya nabunyag. Yun yung Yun yung nakapaloob. Oo, hindi siya lumabas. Ah. Yung interview na yon hindi na napalabas. Which is, yun yung nakapaloob, attorney, na there is a certain another possible. Tingin ko, yes, kung nagpa-interview na before si Abigail, Mm-mm. nung siguro pagkamatay nga ni Francis M, di naman pala siya nanahimik. Oh. Kaya lang, napatahimik siya ng media. Oo. Di ba? Mm-mm. Hindi, siguro kung may social media at that time, uso na, baka nga lumantad na agad. Oo, kasi ngayon, no? Mm-mm. Okay. Well, anyway, nakapag-taste din naman siya. Ang tagal na rin naman na uso ang social media, hindi pa rin siya naman lumabas eh. Mm-mm. So, siya nakakataka bakit. Mm-mm. Tapos all of a sudden yan. Hindi ko alam. Siguro feeling niya, it's high time Mhm. to tell the people na who Francesca is. Really, di ba? Mhm. Kaya ang daming, alam mo, mga Attorney Claire, mga Pinoy, maraming magagaling talaga pag sa SOCMED, no? May mga nagalabasan tuloy na memes na after 15 years, anak ako ni ganyan, anak ako ni ganon. Tingin ko, paano ba to? Ang hirap i-judge. Wala kasi tayo sa sitwasyon nung mag-ina. Mm-mm. Alam mo yun? At that time, syempre, sabi nga nila, bakit daw tinatawag na kabet, mistress, si Abigail? Mm. Sabi ko, kasi yung mistress na word, para more mistress, yan ang ginagamit sa law. Yan ang ginagamit sa court, how to describe. Okay. Di ba? A concubine. Mm-mm. Na gano'n, di ba? Mm-mm. So, hindi mo maiaalis na yun yung description eh. Oo nga, no? Pero Diba? parang, Kasi dapat i-describe mo daw to as second relationship. We cannot, kung mga kayubit, kung totoong kasal si Francis M. Mm-mm. kay Pia, we cannot consider Abigail as in a second relationship. She is definitely a mistress. Kung kasal. Mm-mm. Bakit? Hindi ko pwede sabihin second relationship because second relationship can be valid, can be legal. What about other woman? Other pwede. Pwede. Pero kasi hindi siya masyadong ginagamit sa batas na other woman. Kasi sabi ni Pang movie lang yan. Oo. Sabi kasi ni Dark Shade, Attorney Claire, tanong ko lang po, paano kung the other woman po yung nag-alaga sa lalaki, may kay ba manghingi kayamanan other woman? Hindi. Wala pa rin. Si other woman, ito ha, kung si other woman ang nag-alaga, Mm. di ba? Mm. Si other woman, halimbawa lang po, sabihin na natin si other woman, Mm. dalaga, yung lalaki may asawa, i-assume natin ngayon. Pero other woman, siya rin pinakisamahan, let's say ng 5 years. Yung 5 years na yon, yung 5 years na nagsama sila,
without the benefit of marriage, no, without union. Pero binata si lalaki, lumalabas binata si hindi other woman eh. So halimbawa si lalaki may asawa, no, ito nga sabi ko makukonsider sila na union without marriage pero with impediment. So may karapatan din si other woman kung bigay siya ng anumang suporta sa pagkuha ng properties. Pero aside from that, wala siya. Wala siyang makukuha kasi kahit ilagay mo yan sa last will and testament mo, I will give my 200 million pesos to my attorney. other woman. Oh. Yes. Paano Hindi yun? siya valid. Ah, ganun? Of course, hindi valid. Kasi other woman mo eh. Kasi kasal ka. Pero kung hindi ka naman kasal, Yun. diba? Halimbawa. Kung hindi ka naman kasal, pwede mo siya maging tagapagmana. Ah, okay. Pero hindi ka rin pwede mag-donate kung buhay ka pa, ha? You cannot donate. Diba? Bakit? Kasi sa mag-asawa, ito mga kababayan, makakayubi, sa mag-asawa, bawal ang donation. Diba? Kaya lang, minsan may nakikita tayo, mag-asawa, babigay ng kotse. Of value yun, diba? Kung tutusin, bawal yun. Kung tutusin, bawal yun. Kasi you cannot donate to your spouses. Bakit? Ang reason dito kung ba't di ka pwede mag-donate is baka pinupwersa mo siya pumirma ng deed of donation or pinupwersa mo siya na bigyan ka ng ganito kalaking halaga. Na ganitong klaseng bagay na ganong kalaki yung value. So ang hindi lang bawal sa mag-asawa is moderate gifts, giving of moderate gifts in an occasion. Pero kung mayamang-mayaman kayo, ito nga ang hirap, di ba? How will you define moderate gifts? Kung tayo, ang kotse, hindi siya moderate gifts kasi malaking bagay na siya. Kung doon sa mayayaman, moderate gift lang pala yung kotse. Siyempre, mayaman, attorney, di ba? So, how can you distinguish a moderate gift sa donation? Di ba? Oo nga. Medyo. So, depende. Di ba dapat may value? Moderate gifts should be less than ganyan. Wala sa batas noon. So, considered as Sabi regalo. ko, na bawal sa mag-asawa na magbigayan ng donation. May reason sa common law marriage, a common law relationship. Hindi rin pwede. Ayun, diba? Oo. Ayun. Kaya sabi ni Movie Dom, ayaw daw niyang maging rapper, Attorney Claire. Ayan. Pero, Bumidom, okay ka bang ayaw mo maging rapper, pero okay ka bang 2 o 3 asawa mo? Nako, yun lang. Nako po, oo. Yun lang, Attorney Diba? Claire, oo. Ayan. Sabi nga daw ni Darcy, di daw kasal si Pia at Francis M. Kaya di pwede yun concubinage. Yes. Kaya yun nga sabi. Kaya lang di ba sa tayo, nung kabataan natin, alam natin sila yung mag-asawa eh. Pati yung news partner ngayon, Yes. yung mga news, mainstream pa, yun yung pagkakaalam eh. Pati yung paano i-describe si Abigail. Diba? Kaya nagulat tayo di ba? Nagulat tayo, Attorney Claire. Ito, sabi niya through this oblivious. Same po kayo ng opinion ni Atty. Libayan about sa donation. Noon naman kasi walang halagaan yung jersey. Akalain mo na magkakalaga siya. Of course, yes. Ako, ang opinion ko, yung jersey na binigay, at that time, wala siyang value sa atin. Sa atin, kahit ang suot ni Francis M., paki ko. Di ba? Nagkaroon ng halaga yon sa kanila. Kasi lover sila eh. Diba? Ako, halimbawa, bigyan ako ng, kunyari, boyfriend ko, di ba? Yung asawa ko, halimbawa, boyfriend ko. Binigyan ako ng ginamit niyang t-shirt. O di ba, syempre, na love ko siya. May value yun sa akin. Tatago ko yun, di ba? Di ko nga lalabahan, di ba? Pero sa ibang tao, sa'yo, Jen, di ba? Yung t-shirt ba ni Chuck may halaga sa'yo? Ay, wala. Hindi ko naman yun, Attorney Claire. Hindi mo din mabayaran ng 500,000. Oo. Of course, hindi, di ba? So, yung pagbigay ba ng jersey kay Abigail, bawal? Donation ba? No, it's not. Cannot be. Wala siya halaga. Di ba? It's a token. Yeah. It's just a token of one's love. Di ba? At sinabi niya nga sige, ito, sa anak natin to, bigay ko sa ito, para pag na-miss mo ko, isuot mo, or ilagay mo sa tabi mo,
para sa anak natin to. Mm-mm. Nagkaroon lang siya ng value actually because may bumili. Oo, yung doon sa nag-trending, Attorney Claire. Yes. Mm-mm. And siguro, alam ko, ito rin yung bumili nung unang polo. Kasi parang nagkaroon ng auction sa Baksakan. Mm-mm. May biniling polo, Francis Magalon, nabili ng 620M. 620M. Wow. Na itutulong yata doon sa isang guitarist. Mm-mm. Okay? So, siguro, naisip, sa akin lang po ito mga kayubi. Attorney. Mm-mm. This is the chance. Siguro inisip na Abigail, this is the chance to give value to this jersey. Kasi baka lumipas yung time, Mm-mm. wala nang magka-interest. Yun. Di ba? Mm-mm. Baka lumipas yung time, baka siya lang naman na may interest. Mm-mm. Kasi nangongolekta siya. Kasi partner, pag ikaw nangongolekta, na especially idol mo, may value yun sa'yo. Of course. Pero kung halimbawa ako, di ko naman idol si Francis M, di ko yun bibilin. Oo naman. Oo. But because idol ko Wala siya. siyang value sa akin. Mm-mm. Diba? Very subjective yung value ng jersey na yan. Unlike gold, unlike diamond, may value siya talaga. Mm-mm. Diba? So si jersey, nagkaroon siya ng value because of the story. Mhm. Saka because of that, kung sino yung tao na gumamit nun. Oo. Diba? Kaya may So, value. baka inisip ni Abigail, this is the chance Mm-mm. na maibenta ko. Kasi doon din siya lumapit eh. Di naman niya pina-auction kung saan eh. Hindi. Pumunta siya eh. Lumapit siya eh. Mm-mm. Because she knows Mhm. na itong tao to, interesado dun. Correct. Kung lalapit sa akin si Abigail, di niya ako mabebentahan nun. Mm-mm. Tama. Diba? Tama. So, Attorney. nagka-value siya because merong interesado. Correct. Diba? Mm-mm. Law of supply and demand lang naman talaga yan, diba? Mm-mm. Kung wala may gusto, di bang baba ng presyo, Kung may gusto eh at may gumustong isa. oo, idol pa. Oo. Oh, kanino ko ibebenta to? Eh, di sa kanya na. Mm-mm. So, valid ba yung bentahan nila? Kahit may nag-alok na ng 8 million after? Of course, valid. Valid. Okay. Good PM po, Attorney. Ayan, sabi niya, Ma'am Jenny, tanong ko po sana Gibbs, patay na yung tao, pinag-uusapan niyo pa, kawawa naman, walang laban, hindi makapas. Actually, Jason Gibbs, hindi naman si Francis ang pinag-uusapan namin. Ang pinag-uusapan namin, ano ang pwedeng kahinatnan ng isang illegitimate child. kumbaga, Ano yung pwede nilang hatian. kumbaga usapang Kasi batas nga, Attorney. Mm. kapag kapatay, yun talaga ang pag-uusapan. Mm-mm. Paano maghahati? Anong karapatan? Oo. Kasi kung buhay pa yan, hindi natin pag-uusapan. Dahil bahala si Francis M. at that time, paano niya hati yung ari-arian niya sa dalawa niyang pamilya. Correct. Diba? Since patay na. Mm-mm. So, ito talaga ang pag-uusapan. Kasi, ang karapatan? Hindi naman si Francis M. talaga yung pinakaano dito eh. Yung dalawang babae. Tapos may mga anak. Actually, hindi ko pinag-uusap. Nababanggit ko lang si Francis M. because that's Francis M. Oo. Pero, di ko nga pinag-usapan kung babaero siya o hindi. Mm-mm. Pinag-usapan natin yung karapatan Nung- ni Pia, Oo. ni Abigail. Ni Abigail. At yung mga anak. Legitimate ba sila pareho? Mm-mm. Lahat? Or illegitimate sila lahat? Oo. Kasi iba ang hatian pag illegitimate lahat. Sabi ko nga kanina, kung lahat illegitimate yan, pantay-pantay hatian yan. Mhm. Diba? Kasi lahat kayo, pareho-pareho kayo yung illegitimate, pareho-pareho kayong status. Oo. So yun. Hindi pwedeng lumamang si Maxine. Hindi pwedeng lumamang yung, sino ba isa? Yung isang anak na lalaki. O yun. Anyway, pantay-pantay sila. Kasi kung pare-pareho naman sila illegitimate, that's important thing na malaman ng tao. Yeah. O, Okay. paano, go. Maraming salamat. Ako po si Radyo Man Jenny Pahilanga. Attorney. Ayan. Yes, ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Hanggang bukas po alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin sa programang Usapang Batas. Batas.